Surigao City Port, kung saan may ferry na bumibiyahe patungo sa Dapa Port, kung saan naman may sasakyan patungo sa Pilar. Kaya nung makarating sina Chloe at Ruan doon, ay puno na ang ferry at kailangan pa nilang mag-antay ng 2 oras para makabiyahe. Nagdesisyon si Ruan na umupa na lang ng maliit na pump boat para makabiyahe na agad sila. Sinang-ayunan niyo ni Chloe dahil gusto na rin niyang makarating agad sa destination nila. Isang lalaking sa tingin niya ay nasa late 40s ang nag-operate ng bangka para sa kanila. Nagpakilala itong si Manong Isko. Bagong kasal ba kayo at nag-honeymoon sa norte? Nakangiting tanong ng bangkero. Nanisi si Ruan. Manong naman. Obvious naman hindi, di ba? Kung mag-asawa kami, dapat magkatabi kami. Komento niya rito. Sa magkabilang upuan naman, may bubong na tolda sila nakaupo ni Ruan. Hindi ba nito nakita na hindi niya tanggapin ang nilahad na kamay ni Ruan kanina? Kung nang mag-alok ang lalaki na alalayan siya sa pagsampas ng bangka. Kung magtatabi kayo, hindi magiging balanse ang bangka at lulubog tayo. Medyo napahiya siya sa sinabi nito. Bakit kasi kayo kaya akala ko mag-asawa kayo. Lumuwang ang ngiti ni Ruan. Mukhang nag-e-enjoy ito sa panunodyo ng bangkero sa kanila. Binalingan niya ang bangkero. Hindi nga ho kami mag-asawa. Ano kayo? Magkasintahan? Pinatirik niya ang mga mata sa konsumpsyon dito. Natawa si Ruan. Tumawa rin si Manong Isko. Nagbibiro lang ako. Anito sa kanya. Pagpasensya niyo na ho itong kasama ko, medyo masungit lang talaga siya. Ani Ruan sa bangkero. She twitched her lips. Pinagdas na lang niya ang dagat kaysa makipag-usap sa mga ito na parehong mapangasa. Nagkwentuhan ng mga ito tungkol sa magagandang pasyalan sa Surigao del Norte. Talagang interesado si Ruan sa kinakwento ni Manong Isko. Baka may balak ito mamasyal kasama si Tara habang naroon sila. Sana ay mamasyal din sila nito habang naroon sila. Dalhin mo siya sa Surigao Island. Siguradong magugustuhan niya roon. Pagre-rekomenda pa ni Manong Isko kay Ruan. Tumingin pa ang una sa kanya kaya naisip niya siya ang tinutukoy nito. Ang kulit na talaga Mama, hindi niya nakapagpigil na sabi niya. Bakit masyado ka apektado? Baling ni Ruan. Sa kanya, parang namumutso lang naman si Mama. Unless may itinatago kong pagtingin sa akin, kaya di na nakaapektado sa pag-review niya sa akin. Napanganga siya. Excuse me. Kung makapagbiro ito, parang wala silang kanya-kanyang boyfriend at kasintahan. You know, very well na wala akong kagusto-gusto sa'yo. In fact, I hate you. Diyan daw magsisimula ang lahat. Ika nga nila. The more you hate, the more you love. Panggagapang pa ni Manong Isko. Manong, iuhulog kita niya sa dagat. Isa pa, napipikon niya sabi. Nagtawa ng dalawa. Parang gusto niya pagtugin ng mga ito. Maya-maya ay kinuha niya kanyang cellphone para tawagan si Tom. Kasalukuyan siyang nagpipindot sa tripod. Nang madunggol niya si Ruan na gayos ang bagahe nila, napitawan niya ang cellphone at nahulog yun sa tubig. Oh no, may blackberry. Naninganin niya si Ruan ay nakita niya na tigilan ito sa pag-ayos ng pagkain at nakatingin sa nangyari. Biglang nagtingin ito ang ulo niya. You jerk, nahulog ang blackberry ko na dahil sa'yo. Hindi ko sinasadya ko. Don't worry, papalitan ko na lang niya cellphone mo. You can replace the phone, pero hindi ang mga laman mo. Hindi mo alam kung gano'ng kahalaga sa akin na cellphone na yun. Nanggigigil na singhal na rito. I'm sorry, it was an accident. An accident? Isa ka talagang malaking disgrasya sa buhay ko. Itinaasan nito ang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. I'm really sorry, okay? Huwag ka magalit. Hindi ko naman maibabalik pa ang cellphone kahit magalit ka pa sa akin. Lalo siya nagalit dito dahil parang wala lang dito ang lahat. Sa sobrang frustration, pinagbabayo niya ang dibdib nito habang umiiyak. I really, really hate you. You beast. She knew she was overacting but she was really upset. Inuli nito ang mga kamay niya. I know, hindi mo kailangang ipanglandakan pa. Natingnan niya ito ay minabanaag siyang pinanakit sa mga mata nito.
Kapag Juan ay may dinukot ito sa likurang bulsa ng pantalon ito. Here's my cellphone. If it would help you, lunurin mo rin ang cellphone ko. Parang fix tayo. Hindi ako ganun ka-childish. Ibinalik na rito ang cellphone ito. If you can't do it, then I'll do it in your bed. Ito na mismo ang nagulong ng cellphone ito sa dagat. Napasinghap siya sa ginawa nito. You're crazy. It's just a cellphone, Chloe. Nakatama siya ng guilt sa pag-fake out sa kanina. Hindi mo kasi naiintindihan kung gano'ng kahalaga sa akin ang cellphone na yun eh. Pero nawala na Chloe. Even if you keep blaming me about it, wala na rin namang mangyayari. Even if you hate me forever, hindi na may babalik pa ang nawala na. Pakiramdam niya hindi lang ang pagkawala ng cellphone at tinutukoy nito, kundi higit pa sa nangyari sa noon. Tulad ng iniisip niya ng mga oras niyo. Pumunta sa kanya ang malakas na hangin. Noon lang niya napansin na madilim ang langit. Napansin na rin ng mga kasama niya bilang pag-iiba ng panahon. Mukhang uulan. Napaka-araw pa kanina. Hindi ko alam bakit bigla-biglain nag-iba ng panahon. Anong bakero. Maya-maya lang ay tuluyan ng bumuhos ang ulan. May dapat po ba tayo ipag-alala? Tanong ni Ruan sa bakero. Kung lalakas ang ulan at magtataga, meron. Kasi madalas kapag lumakas ang ulan ay lumalaki rin ang mga alon. Ang pinakadelikadong mangyari ay yung matamaan tayo ng malaking alon at tumabingi ang bangka. Pinabahan siya sa sinabi ng mga isko. Wala naman i-report ng bagyo kaya malamang saglit lang ulan na ito ang niluwan. Tahimik na pinagbastan niya ang dagat. Lalo siyang pinabahan nang maisip na pareho silang walang cellphone ni Rowan. Kung hindi nito inulog ng cellphone ito ay natawagan sana nila si Nato. Kung sakaling nagkaroon ng aberya sa paglalayag nila ay nakahanda mga ito para i-rescue sila. Mas lumakas ang buhos ng ulan. Unti-unti na lumalaki ang alon at kumakampas ang bangka nila. Nagsimula na siya matakot. Napatingin siya kay Rowan na nakatingin sa kanya. Nahalata siguro ito pag-aalala niya dahil dalawang kamay na niya ang nakahawak sa railing ng bangka. Don't worry, you'll be alright, wika ito. Nasa mga mata nito ang assurance na walang mangyayaring masama sa kanila. Nagpatuloy ang paglakas at pagbuhos ng ulan. Unti-unti na rin napupunin ng tubig ulan ang loob ng bangka. Tinabon ni Rowan ang tubig at pinuhos sa dagat. Lalong tumindi ang kaba niya habang lumilipas ang bawat minuto. She started praying silently. Huwag kang mag-alala, ma'am. Napagdaanan ko na mga ganitong sitwasyon. Hindi naman ako nadisgrasya. Basta hindi magloloko ang motor ng bangka, hindi tayo mapapaano. Aning manong iskolo, marami na pansin ang pagkabalisa niya. Binuksan ni Juan ang paggahay nito at may kinuhang jacket mula ron at sinuot sa kanya. Napatingin siya rito. Thoughtful din pala ito kahit paano. Salamat. Ano na sabi niya? Saglit pa silang nagkatitigan bago ito bumalik sa ginagawa nitong pagtabo na tubig palabas ng bangka. Biglang huminto ang sasakyan. Sabay pa sila ni Rowan na napatingin sa bakero. Manong, bakit huminto? Hindi sumunod ng bakero. Tinangka nitong muling paandar ng motor ngunit ayaw mong gumana. Inalis nito ang takip ng motor. Lumapit na sa unahan ng bangka si Rowan. Anong nangyari? May problema, sir. Huminto ang motor at ayaw mag-start. Anong bakal ng kababa ka sa ng pag-aalala? What? Lalo siya kinabahan sa narinig. Susubukan kong ayusin, sir. May kinuwi itong toolbox sa ilalim ng upuan sa kabilang dulo ng bangka. Shit, kaina. Mahinang sampit ng Rowan. Halata sa itsura nito, nagsisimula na rin itong mag-alala. Ano nangyari, Rowan? Tanong niya. Stay there. Maaayos ito. Sabi nito at pinagpatuloy ang pagtabo ng tubig palabas ng bangka. Nagpanik siya nang tumama ang isang malaking alon sa bangka at muntik na tumagilid yun. Pinasok ng tubig ang bangka. Bigla ay nagkasakong na ang tubig sa loob ng bangka. Parang gusto na niyang maiyak sa takot. Manong, ano na? Tanong ni Rowan. Umiling ang bakero. Pagbabakas na rin ang pag-aalala sa mukha nito. Sir, may nasulot na mahalagang kable. Hindi na aandar ito. Ano? Bulalas ni Rowan. Sukat sa narinig at hindi niya napigilang mapaiyak. Nangangagid na talaga sila. Bakit hindi niyo chinek ang motor niyo bago niyo binyahe? Ida-double check po. Ani ni Rowan na lumapit sa makina.
Naalala niya na isa itong industrial engineer designer. Maring katulong ito para maayos ang motor. Wala ba kayong baong kable, Manong? Hindi yun mapapalitan ng ganun-ganun lang. Bakit? May dala ba akong pamalit? I know, but at least kung may dala kayo, kahit paano, may pag-asang magawa natin ito. Anong gagawin natin ngayon? Halatang frustrated na sabi ni Ruan. Wala tayong magagawa kundi ang magsagwan. Kinuha nito ang dalawang mahabang sagwan sa ilalim ng mga upuan. Magsasagwan tayo hanggang sa pinakamalapit na isla kung saan tayo makakahingi ng tulong. Pinakamalapit na isla? Tinanong ni Ruan ng paligid. Napakalayo ng kasunod na isla, Manong. Wala tayong magagawa, sir. Kung di nyo sana tinapon ang cellphone nyo, baka nakahingi tayo ng tulong. Sila kasi ang cellphone ko napapikit si Ruan. Sana lang ay huwag tayong mahagip ng malaking alon. Maaaring mapuruan at bangkang ito at lumubog. Hindi niya napigilang umiyak. Gumaling si Ruan sa kinaupuan niya. Chloe, lumapit at yumakap siya nito dahil sa sobrang takot. Ginantihan din ito ng yakap niya. Naramdam niya ang paghagod ng palad nito sa kanyang likod at buhok. Hush, are we going to die? Umiiyak na tanong niya. Umiling ito. No, we're not. Anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Don't worry, kahit bumubog ang bangkang ito, hindi kita pababayaan. Yumakap siya na mahigpit dito. Hinalikan nito ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito, but somehow, it gave her the assurance that he would truly take care of her. Masakit na ang mga braso ni Rowan, ngunit patuloy pa rin sa pagsagwa. Patungo sa islang itinuro ng bangkero. Dahil malaki ang bangkain, napakabagal ang pag-usad nito. Ilang araw na lumampas sa kanila. Ngunit sa awa ng Diyos ay hindi bumabaliktad ang bangka nila. Binalingan ni si Chloe na nagtatabo ng tubig palabas ng bangka sa nanginginig ng mga kamay. Habang humihigbi, basang-basa na ang laylayan ng damit ito. She looked very scared. Naawa siya nito. He hated seeing her cry. Nang tumingin ito sa kanya, ay lalong nalukot ang mukha nito sa pag-iyak. Parang gusto niyang saglit na bitawan na hawak na sagwat upang yakapin ito at patahanin. Don't cry, Chloe. Hindi tayo mapapaano, okay? Makakarating tayo sa islang yun ng ligtas. Itinuro niya ang islang tinatahak nila. May humagpas na malaking alon sa bangka. Nakita niyang matumba si Chloe at namutok sa gilid ng bangka. Chloe! Mabilis na dinaluhan niya ito. Ibinangon niya ito. Sinapo nito sa sariling ulo. Lalo siya nag-alala nang makitang may dugo ang kamay nito. Shit, your mother. Nagpanik din ito nang makita ang dugo sa kamay nito. Tinignan niya ang sugat nito sa ulo. Stay calm, Chloe. Manong, may first aid ba kayo? Wala Bago siya pa makakilos upang kumuha sa bag na pwedeng ipangpwede sa sugat ito, isang malaking alon na naman ang humagpas sa bangka nila. At dahil nasa parte siya ng bangka kung saan naroon doon ng bangkero, at si Chloe ay tumabingi ang bangka hanggang sa tuluyan na tumaob yun. His first thought was to save Chloe. Lumangoy siya ng taas habang hawak ito sa diwang. Nang makaangat sila ay higpit na yumakap ito sa kanya. Ruan, please don't leave me. I'm scared. Nanginginig ng takot na sabi nito. I won't leave you, he assured her. Hinawi niya ang buhok nitong tumabing sa mukha nito. Napatingin siya sa sugal nito. Does it hurt? A bit. Tiisin mo muna. Nang ba siyang bakang ma-infeksyon ng sugat ito, ngunit mas kailangan muna niyang maitawid ito patungo sa isla. Naalala niya ang bangkero. Hinanap niya ito, ngunit wala ito sa ibabaw ng tubig. Manong! Sigaw niya. Bigla ito lumitaw sa tubig. Umiiyak ito habang nakatingin sa bangka nitong unting-unting ang lumulubog. Ang bangka ko. Naawa siya nito, ngunit mas kailangan nila isipin ang kaligtasan nila. Tara na, Manong, wala na tayong magagawa. Kailangan na lang natin iligtas ang mga buhay natin. Bumaling siya kay Chloe. Can you swim? Tumango ito. Hawak kamay nito ay nilagay niya ang patungo sa islang hindi biro ang layo mula sa kinaroroonan nila. Despite the waves, they managed to stay smooth. Ngunit sa gitna ng paglangoy nila ay bigla nawala ng balay si Chloe. He panicked, like he never did before. Chloe! Pagmula ng mga mata ni Chloe ay mukha agad ni Ruan na namulatan niya.
Chloe, unti-unting lumarawan ang kasiyahan at relief sa mukha nito. Hinapos nito ang mukha niya. Thank God, you're awake. Are you okay? Pinagmasdan niya ang silid kung saan nakatayo ang matandang babae at matandang lalaki sa kaliwa niya. May isang babae sa tansya niya ay nasa mid-30s. Sa tabi nito ay isang matandang lalaki at babae. Luwan, nasaan tayo? Tila na sa isang kubo sila. Nakahiga siya sa isang tapat. Ipinagpatuloy nito ang pag-aplos at niya. Nakaligtas tayo, Chloe. Bumalik sa alaala niya ang nangyari. Nakaligtas sila sa isang trahedya. Marahil ay nasa islang tinahak nila habang lumalangoy sila ng mga sandaling iyon. Wala siyang matandaan kung paano sila nakarating sa dalampasigan ng isla. Kinakain niya ang ulong tumama sa bangka. May nakapasya na tila isang malaking dahong nakatapal doon. Kumunot ang noon niya. Natuklasan niya iba na rin ang suot niya. Dahong gamot yan. Yan ang panggamot nila sa sugat dito. At saka si Manang Ising ang nagpalit sa ng gamit. Wika ni Rowan na tila nahulaan ng tanong sa isip. Tumingin siya sa matandang babae na umiti sa kanya. Sila ang umupkup sa atin. Siya si Manang Ising at asawa ni si Manang Lito. Siya naman si Estela, ang anak nila. At ang dalawang bata, mga anak ni Estela. Pagpapakilala ni Rowan sa mga ito. Ngumiti ang mga ito. Ngumiti siya ng ngiti. Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong ni Rowan sa kanya. Medyo nahihilo pa ako. May iba bang masakit sa'yo? Pinakaramdaman niya ang sarili. Medyo masakit ang katawan ko. Dahil siguro sa paglangoy. Magpahinga ka na lang muna. Ikaw din, Rowan. Magpahinga ka at mahilagkat ka pa. Masakit pa ang katawan mo. Sabi ni Mang Ising. Tinitigan niya si Rowan. Dinaman niya ang pisngi niya ang kamay nito. Kaya pala napakainit ang pala nito. Noon lang din napansin na nakasampa rin pala ito sa kapag. Humiga ka na uli at magpahinga, sabi ng matandang lalaki. Humiga nga si Rowan sa tabi niya. Umungol pa ito na tila hirap na maigalaw ang katawan. Pinalalayan ito ng matandang lalaki at kinungutan. Nang makahiga ito ng maayos ay bumalik ito sa kanya. Ilang pulgada lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Magkadikit din ang kanilang mga braso. Bigla siya nakaramdam ng pagkailang sa pwesto nila. Mamaya lang ay mawawala na ang lagnat mo, Rowan. Narito ang gamot mo. Magpahinga na kayong dalawa para gumaling agad kayo. Maya-maya ay kakatira kayo ni Estela ng hapunan. Wika uli ng matanda lalaki at niyaya na ito ang mag-alak na lumabas na sa kubo. Nagpasalamat sila ni Rowan sa mga ito. Gano'ng katagal mo natulog? Tanong niya at pilit na iniignora ang pagkakatabi nila sa kapag. Hindi ka natulog. Wala ka ng malay habang lumalangoy tayo. Are you sure wala ka iba nararamdaman? Don't you feel the urge to vomit? Nauntog ka kasi sa bangka kanina. Baka nagkaroon ka ng confusion. No, sa palagay ko wala akong confusion. Nasaan tayo? Nasa maliit na isla tayo ng mga angkayan. Parang isang balay lang sa islang ito. Teka, nasa si Manong na may-ari ng bangkang tumaob. Nasa labas, hindi pa siya nagsasalita hanggang ngayon. Mukhang nasyak sa paglubog ng bangka niya. But physically, he's okay. Kawawa naman siya. How did we end up in this island? Fortunately, while you were unconscious, may bangkang dumaan at nirescue tayo. At tinala tayo dito para magamot ka. Ang asawa ni Estela ang nakita sa atin. Tumitik siya sa pawid ng siling ng kubo. Akala ko mamamatay na tayo. You made me very worried about you. Napabayan siya dito. Nasalubong niya ang mga mata. Ito, matama ng hiting ko sa kanya. Totoo kayang nag-aalala ito ng gusto sa kanya? Nang mawalan ka ng malay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naalala niya ang yakap at nakalik nito sa niya. Naalala niya nang daluhan siya nito nang mauntog ang ulo niya sa bangka. Nakita niyang matinding pag-alala sa mukha nito na makita ang dugo sa kamay niya. Nang tumaob ang bangka, ay itong humila sa kanya paitaas sa tubig. I won't leave you. Ano ito habang nasa dagat sila? Hindi nga siya nito iniwan. Nat-touch siya sa mga ginawa nito para sa kanya. Hindi niya akalain mag-aalala ito ng ganun para sa kanya. She wanted to thank him but she was reluctant to do so. Naalala niya ang naging pagtatalo nila nang dahil sa nahuli niyang sampo.
Nagbawi siya ng binalik ang mga mata sa siling. Maybe I passed out dahil sa pagod, sa paglangoy at sobrang takot. Ninakap niya ang sarili. I wish Tom was here. Kailangan niya ang pag-aalaga ng isang nobyo. Nakita niya mula sa gilid ng mga mata niya ang pag-iwas na tumitingin sa kanya at ang pagpapakawala nito ng puntong niya. Wala na siyang narinig mula rito. At tingnan niya, inalaman niya nakatitig din ito sa silid. Maybe he was wishing Tara was there too. Sigurado nag-aalala na sila sa atin dahil wala pa tayo hanggang ngayon. Nang tingnan niya nakabukas ng bintana ay nakita niya papadilim na ang langit. Magagabi na. Kailan tayo makakapunta sa bahay ng parents nito? Bukas na siguro ang tugon ito na hindi tumitingin sa kanya. Baka may telepono or cellphone sila rito. Tawagin natin sila ito. Unfortunately, wala silang telepono. This is very small, isolated island. For sure, wala rin cellphone dito, kaya wala na rin cellphone. Bumuntong hininga siya. Hinigit niya ang kumot hanggang leeg. Naalala niya may laglag pala ito. Tumagilid siya at sinalat ang noong ito. Mainit na mainit ka. Uminom na ako ng gamot. Siguro maya-maya wala na ito. Pero nag-chill ka. I'm a big man, Chloe. I can take this. Wala ito. Sus, kahit may sakit ka, maangas ka pa rin. Tumagali ito paharap sa kanya at ngumiti. May sakit na nga ako, inaaway mo pa rin ako. Ngumiti siya. Hindi nito inabis ang tingin sa kanya. Kung hindi pa ako nanginginig dito, hindi ko pa naranasang ngitian mo ng ganyan. Naisipan niya ang asarin ito. Hindi kita nangingitian mo, pinagtatawanan kita. Because you look so helpless right now. Hindi ako magpaniwalang nakikita kita sa ganyang kalagayan. Ang sama mo, nanginginig na nga yung tao. She laughs softly. Hindi niya alam kung ano ang nakain niya at ang pagdaroon siya dito ngayon. Nanginginig talaga ito. Kawawa naman ito. Mukhang kailangan ito ng yakap. Gusto mo bang yakapin kita para mabuwasan ang ginaw mo? Huli na upang bawiin niya ang lumabas sa bibig niya. Ano bang nasabi ko? Nangislip ang mga mata nito. Talaga? Gagawin mo yun? Hindi na siya makababawi pa mga sinabi. Kaya nag-alabi na lang siya. Kasi nung bata ako, kapag nilalagnat ako, lagi ako niyayakap ng mama ko. Tapos, nang mabawasan na ang ginaw ko, isipin mo na lang na kunwari ako ang mama mo. Sure, walang mali siya to ha, humiti ito. Walang mali siya ito. Inangkla niya ang braso niya rito at inilagay ang braso nito sa tagiliran niya. Napasinghap siya nang kapitin siya nito ng gusto palapit dito at ihati ng lupit. He buried his face in her hair. Hindi siya makakilos upang magprotesta sa ginawa nito. Damang-dama niya ang init ng katawan nito at ang pitig ng puso nito. Hindi niya maintindihan kung bakit bumilis ang pitig ng puso niya habang magkadikit ang mga torda. Perhaps because they had been the intimate ones. In fact, they had done more than just hugging 5 years ago. Nag-init ang magkabilang pisngi niya at pagkaalala noon. Sinabi niya sa sarili na ibinabalik lang niya rito ng mga sandaling yun ang ginawa nitong kabutihan sa kanya nang nasa dagat sila. Ngunit bakit na hindi may paliwanag na damdamin dulot sa kanya ang yakap ito ng mga oras na yun. Matagal na magkayakap sila. Ang akala niya ay nakatulog na ito dahil huminto ng panginginig nito. Ngunit kumilos ito. Inalis ito ang mukha sa pagkakabaon sa kanyang buhok at tinitigil siya. Oops! Napatingin sila sa nagsalita. Nakita niya si Estela na nasa bukana ng puto. Napagitaw siya bigla kay Juan. Estela, sabi niya lang. Pasensya na, mukhang may naistorbo ko. Dinala ko na itong kapunay mo. Ganito, may hawak itong tray na yari sa kahoy ng mga plato at mga tasa ng ilaw. Bumuhat sa pinto ang anak nitong lalaki na may dalang pitcher at tinong basong magkapato. Umupo si Juan. Ganon din ang ginawa niya. Inalapan ni Estela ang tray sa kahoy na mesa. Doon din nalagay ang batang lalaki ang mga dala nito. Hindi siya makatingin ng diretso kay Estela dahil sa naabutan nitong tagpo. Inakala nito may ginagawa silang milagro ni Juan. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya mag-guilty. Salamat ang marami, Estela, sabi ni Juan dito. Salamat, Estela, Anya. Walang anuman, sige kumain na kayo at umalis na ito. Nagkatinginan uli sila ni Juan. Nakadama uli siya ng pagkailang.
Minabuti na lang niyang tumayo at lumapit sa pagkain. Nagising si Chloe sa gitna ng gabi nang maramdaman ang panginginig ni Rowan sa kanyang tabi. Nang hawakan niya ang braso nito, ay nalaman niyang nilalagnat na naman ito. Ginaman niya ang mukha nito. He was really sick. He looked helpless. Nakadama siya ng matinding awa para dito. Lalo na dumilat ito at tinignan siya na tila nang hingi ito ng pagkalinga mula sa kanya. Bumangon siya upang kunin ang gamot. Nito, tinulungan niya ito bumangon mula sa pagkakahiga at pinainom ito ng gamot. Nang makainom ng gamot, ay tinulungan ulit ito ng higa. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliit na palangganan sa tabi ng tapag at pinalitan niya ng tubig. This will make you feel better. Anya habang pinupunasan ang mukha nito. Bumaba ang pagpunas niya sa leeg at mga braso nito. Itinaas niya ang t-shirt ito at pinunasan niya ang dibdib nito at yan. Hindi niya may iwasang punahin ang kakisigan nito. She remembered seeing his naked body 5 years ago while they were in bed. Lalo pang lumanda ang katawan nito sa nakalipas ng mga taon. Aminado siya na nakakalamang ito kay Tom sa pisikal na katangian. Ipinilig niya ang ulo at sinaway ang sarili sa itinatakbo ng isip. Nang matapos siya sa pupunas dito ay nilagyan niya ng tinuping basang bimpo ang noong ito. Kinumutan niya ito. Bumalik siya sa higaan at hinaplos ang buhok nito. You're going to be okay. Thank you, Chloe. Anito habang nakatitig sa kanya. Puno na ang appreciation ang mga mata. Iyon na marahil ang pinaka-sincere na pasasalamat na natanggap niya. It touched her heart. Humiti siya habang hinahaplos ang buhok nito. Can you give me a hug? Tanong nito. Saglit siyang nag-alangan. Please, Mommy. Parang batang paglalambing nito. Kahit nanginginig na ito sa lagnat, ay nakuha pa nitong ngumiti. Napangiti siya. Sure, anak. Pakikisakay na lang yan. Humiga siya at yumakap dito. He hugged her back tightly and buried his face in her hair. She had never felt so needed until that moment. It gave her a certain warm feeling inside. Hindi pa siya niyayakap ni Tom ng katulad nung paano siya niyayakap ni Rowan. Ang klase ng yakap na tila hindi na gustong bumitaw pa, na tila nagsasabing kailangan kita. Matagal na natili siyang gising at kayakap ito. She was surprised to realize she actually liked being wrapped in his arms and vice versa. Nakalimutan niya ang galit niya rito. Ng mga oras na yon, wala siyang makapang anumang negative emotions sa dibdib. Para dito, kinastigo niya ang sarili sa naisip. Hindi niya dapat binibigyan ng mali siya ang pagyayakapan nila. She must be nuts. Pagising ni Chloe ng umagang yun, ay mukha ni Rowan ang nabungaran ng mga mata niya. Tulog pa ito. Sinalat niya ang noon ito. Wala na itong lagnat. She was relieved. Hindi siya makapaniwalang nakatulog siya ng katabi ito at magkayakap pa sila buong gabi. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. He looked quite harmless. Parang hindi ito ang maangas na lalaking nakilala niya noong college. Last night, he was helpless. Ipinaramdam nito sa kanya na kailangan siya nito gaya ng pagpaparamdam niya rito na kailangan niya ito noong nasa dagat sila. Nakakatuwang isipin na sa oras ng kagipitan ay sila pa ang nagtutulungan. Natagpuan niya sarili na hinahaplos sa mukha nito. Napatitig siya sa mukha nito. Rowan was handsome even when he was sick. Hindi ito mukhang husgusin kahit magulo ang buhok nito. Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. He had nice-looking pair of lips. Nahagkan na siya ng mga labing iyon noon. At hindi lang marahil ang mga labi niya ang nahagkan na nito. She imagined those lips traveling down her neck. Napasinghap siya sa itinakbo na kanyang isip. Bakit siya nag-iisip ng gano'n? Nang nagdaang gabi pa siya, nagkakaganoon. Minabuti na lang niya tumayo na bago pa niya masabunutan ng sarili sa hinahayon ng kanyang isip. Pagkatapos, kinumutan ito ay lumabas na siya sa maliit na kubo. Nakita niya si Estela na nagwawali sa bakuran ng kabilang kubo na mas malaki kaysa tinuluyan nila ni Juan.
Ngumiti ito na makita siya. Magandang umaga, Chloe. Bati nito. Magandang umaga rin, Estella. Nakaliting bati nito. Bumaba siya sa hagdangyari sa kawayan. Damit mo ba itong suot ko? Anya na ang tinutukay ang duster na suot niya. Oo, damit naman ng asawa ko si Carding ang sinuot ni Ruan. Nilabhan ko kagabi yung basang damit niyo. Tuyo na yun ngayon. Maya-maya ay dadalhin ko na sa kubo. Salamat ha. Pasensya ka na at medyo maluwang sa'yo ang damit ko. Nagugutom ka na ba? Hatiran ko kayo ng pagkain. Naku, mamaya na, hindi pa ako nagugutom. Gusto ko na sanang manghingi ng toothbrush para sa aming dalawa ni Ruan at Bebe. Sige, magpapabili ako kay Dong. Doon sa anak kong panganay. Tinawag nitong anak nito, lumukot ito ng pera mula sa bulsa at inutusan ng anak. Salamat ha, pasensya na kayo at naiwan sa dagat lahat ng mga gamit at pera namin. Naku, huwag na kayong alalahanin yun. Mababait kami rito sa mga kayan. Hindi lamang kayo ang dayo na pagpat dito na tinutuloy namin kaya huwag kayong mahiya. Siya nga pala, gising na rin ba ang asawa mo? Kamusta na siya? Nilalagnat pa rin ba siya? Sana naman ay gumaling agad ang trangkaso niya. Asawa? Hindi kami mag-asawa. Ah, ganun ba? Akala ko mag-asawa na kayo. Magnobyo pa lang kayo. Ako ang itatama uli niya ang sinabi nito na magsalita uli ito. Huwag mo sabihin hindi rin kayo magnobyo, nahuli ko kayo magkayakap at maghahalikan na sana dapat kagabi. Hindi na niya itinuloy yung sasabihin. Kung sasabihin niya wala silang relasyon ni Ruan, eh baka kung anong isipin ito tungkol sa kanya. At saka halata naman na may relasyon kayo. Alalang-alala sa'yo yung kasintahan mo kahapon. Hindi mapakali nung wala ka pang malay. Kahit nilalangan at masakit ang buong katawan. Hindi nakapagpahinga hanggat hindi ka nagigising. Panay ang haplo sa mukha at buhok mo. Totoo ba ang sinabi nito? Pero siguro ay nag-aalala lang si Ruan para sa kanya dahil dito siya ibinili ni Tony dahil sa pagbiyahe nila. Bakit parang nagulat ka? Ha? Pinilit niya mabutit. Hindi naman. Ang alam ko kasi hindi siya ganun ka-sweet na boyfriend. Mukhang mahal na mahal ka niya, pinipilit pang sabi nito. Ngumiti na lang siya. Kung alam lang ito ang totoong sitwasyon nila ni Ruan, ay hindi ito magsasalita ng gano'n. Gayunman ay nagtang siya sa nalamang pag-aalala ni Ruan sa kanya. Siya nga pala, nasa na yung kasama namin, si Manong Isko. Naroon at tulog na tulog pa. Lasing na lasing kagabi. Nakipag-inuman sa kapitbahay namin dahil sa sama ng loob sa paglubog ng bangka niya. Yun pala ang tanging ipinabubuhay niya sa pamilya niya. Kawawa naman siya. Minsan talaga malupit ang buhay, Chloe. May mga trahedya at disgrasya hindi maiiwasan. Pero parating may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. Magugulat ka na lang minsan, maganda pa ang kinahitnan na isang disgrasya. Yun ba ang tinatawag nilang blessing in disguise? Ang malaga ay buhay at ligtas kayo lahat. Nakadama si Chloe ng pagkailang sa titing ni Ruan habang sinusubuan niya ito ng lugaw. Kung makating kasi ito sa kanya, parang nobya nga siya nito. If you keep staring at me like that, isasalaksak ko sa bibig mo itong kutsara, anya rito. Ngumiti ito. Hindi lang kasi ako makapaniwalang hindi mo kinontra si Estela sa pag-iisip na girlfriend kita. Nagdala kasi ng gamot, bipo at damit si Manang Ising at si Estela naman ay may dalang almusal para sa kanila ni Ruan. Nabanggit ni Estela ang napag-usapan nila. Biniro pa siya nito na subukan daw niya na pagkain ang nobyo niya. Si Estela kasi nag-isip siya na mali siya sa nakita niya kagabi. Hindi ko na siya nakontra kasi baka kung ano pang isipin niya tungkol sa atin kapag nalaman niya na hindi naman talaga tayo mag-nobyo. Kahit naman hindi niya nakita magkayakap tayo kagabi. Alam kong yun ang naisip nila kaya nila tayo pinatulog sa isang papag. Huwag mo bigyan ng mali siya ang pagtatabi natin ha. Wala lang akong choice kaya ako pumayag na tumabi sa'yo. Don't worry, hindi ko naman iniisip na pagnanasaan mo ko Kahit sobrang higpit ng yakap mo kagabi, nanunidyo at tingin ko sa kanya. Napanganga siya. Ang kapal mo ha, ikaw nga ito yung makayakap parang nakaligtas sa sawa. Ngumiti ito. Ang sarap pala na may kayakap kapag may sakit ka.
Parang ipinararamdam ng yakap na yun na may nag-aalala sa'yo at hindi ka pababayaan. Hindi ka ba niyayakap ng mama mo kapag may sakit ka? Lumukot ang mukha nito. Hindi ako makaramdam ng pag-aaruga ng isang ina, Chloe. Baby pa lang nang iwan ako ng mother ko sa father ko. Nagpakasal siya sa iba at nanirahan sa States. My mother didn't like me because she didn't love my father. She was in love with someone else. Bunga lang ako ng isang pagkakamali. Malungkot ang sabi nito. Parang kinurot ang puso niya sa nalaman tungkol dito. Kaya walang yumayakap sa akin kapag may lagnat ako o kaya ay giniginaw ako. Kahit ang yaya ko nung bata ko, hindi iyon ginawa sa akin. She was moved by his confession and the sadness in his eyes. Parang gusto niyang yakapin ito ng mga sandaling yun upang i-comfort ito. I'm sorry to hear that. Ngumiti ito ngunit hindi yun umabot sa mga mata nito. I'm okay, Chloe. I'd lived 28 years of my life without a mother. I can definitely live the rest of my life without her. You hate her, don't you? No. Hate is such a strong word. Masama lang ang loob ko sa kanya dahil hindi niya ako inalagaan at minahal bilang anak niya. We saw each other a couple of years ago. Humingi siya ng tawad sa akin sa pag-aabandona niya sa akin. Pinatawad ko siya pero alam niyang hanggang doon na lang ang relasyon namin. Tanggap ko na rin naman talagang kulang ang buhay ko. Ipinatong niya ang palat sa kamay nito. I'm glad you don't hold hatred in your heart. Tinitigan siya nito. You hate me, don't you? Natigilan siya sa tanong nito. Ginagat nito ang kamay niya. I'm sorry, Chloe. Alam kong nasaktan kita. Nang umiyak ka sa harap ko noon, na-realize ko kung gaano kahalaga para sa iyo ang nawala sa iyo. I felt so guilty. I want to do something to make you feel better, but I knew you wouldn't let me. But then, alam ko naman kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang nawala sa iyo. He looked sincere. Hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataon na hihingi ito ng tawad sa kanya. Hindi totoong wala itong pakialam sa nawala sa kanya. It was a relief to know he was not as bad as she thought he was. Sana, one of these days, mabura na ang galit sa puso mo para sa akin. I want you to be free of hate and be truly happy. Matagal na naghinang ang mga mata nila. Biglang may kumatok. Lumitaw siya sa pagkakagagap nito ng kanyang kamay. Bumungad si Manong dito. Kamusta na ang lagay mo? Tanong nito kay Ruan. Okay lang ako, Manong dito. Baka pwede mong makiusap sa inyo. Baka pwede mong ihatid nyo kami sa Dapa Fort. Ngayon, may sinat ka pa Anang matanda ng salita ng noon ni Ruan. At ang sabi raw nitong si Chloe kay Estela, nilagnat ka raw ng matindi kagabi at masakit pa rin ang buong katawan nito. Hindi ka pa pwedeng bumiyahe, makakasama sa iyo. Tumingin sa kanya si Ruan bago ito nagsalita, pero siguradong nag-aalala na ang mga nag-aantay sa amin sa pilar. Naiintindihan ko, kaya lang intindihin mo rin yung sarili mo. Kailangan mo pang magpahinga, lalong mapapasama sa iyo kapag bumiyahe ka agad nang mabigat pa ang katawan mo. Tumango siya. Tama si Manong dito, Ruan. Magpahinga ka na lang muna ng buong araw. Bukas na lang tayo umalis. Ikaw, Ineng, kamusta na ang sugat mo sa ulo? Baling ng matanda sa kanya. Hindi na po dumudugo at hindi na po ako nahihilo. Nilinisan kanina ni Manang Ising ang sugat niya. Mabuti naman kung ganun. O siya, maiwan ko na kayo. Magpahinga ka, Ruan, at ikaw naman, Chloe. Alagaan mong mabuti ang nobyo mo. Ngumiti pa ito na tila na ng medyo bago lumabas ng pito. Nakangiti si Ruan nang tingnan niya ito. Narinig mo yun ha, alagaan mo raw ako. Hindi niya napigilang mapangiti sa panunod yun ito. May choice ba ako? Kagabi pa nga kita inaalagaan Sinubuan uli niya ito ng pagkain. Thank you, Chloe. Tinulungan mo rin naman ako nung nasa dagat ako, kaya twins na tayo. Don't worry, pipilitin ko maging okay na bukas para makauwi na tayo. I'm sure miss na si Tom. Hindi niya alam kung para saan ang lungkot na sakit na lumarawan sa mga mata nito. Kamusta na ho kayo, Manong? Tanong ni Chloe sa bangkero nakita niya nang nasa dalampasigan. Ngumiti ito ngunit hindi umabot sa mga mata.
Eto, nalulungkot pa rin sa pagkawala ng bangka ko. Matagal na sa akin ang bangkang ngayon at mahirap para sa akin tanggapin na wala na ang tanging pinagkukunan ko ng kabuhayan. Ngayong wala na ang bangka ko, sigurado akong mahihirapan ako makabangon ulit. Hinaplos ng awa ang puso niya para dito. Tinapik niya ang balikan nito. I'm sorry ho sa nangyari sa bangka niyo. Kung hindi sana umulan at lumaki ang alon, kahit hindi umandar ang motor, hindi siguro yung tatao. Nagigilty rin ho ako sa nangyari. Pakiramdam ko, meron din kami naging kasalanan sa pagtaob ng bangka na yon. Hindi ko naman sinisisi ang panahon at lalong hindi ko kayo sinisisi. Kasalanan ko ang nangyari. Kung sana ay naging mas maingat ako sa pag-i-inspeksyon ng makina ko bago ako naglayag. Sana ay hindi nangyari yun. Kasalanan ko ang nangyari sa akin, kaya wala akong ibang sinisisi. Natahimik siya. Nawala kay Manong Isko ang isang bagay na pinagkukunan nito ng pangkabuhayan. Siya naman ay nawala ng isang bagay na napakalagang para sa isang babae. Ngunit ang kaibahan nila, wala itong sinisisi sa nawala nito kundi ang sarili nito. Samantalang siya ay binuntun kay Ruan ang lahat ng sisi sa nawala sa kanya. Right there and then, na-realize niya na naging unfair siya kay Ruan. Kung hindi siya naglasing na gawin niyon at kumapit dito sa pag-aakalang ito si Hero, ay wala naman na magitan sa kanila. May higit siyang may kasalanan sa nangyari. Siguro ay nangyari ito upang magsilbing aral sa akin para lagi na akong mag-iingat at magsisiguro maayos ang motor ng bangka ko bago ako maglayag. Matagal na pag-iipon na naman ang kailangan kong gawin para magkaroon uli ng sarili bangka. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan may mawala sa atin bago tayo matuto at bago natin matanto ang naging mga pagkakamali natin. Lalo siyang hindi nakakulo. Pakiramdam niya ay para sa kanyang mga sinabi nito. Ang kasama mo, kamusta na siya? Ang sabi nila sa akin, nilalagnat at masakit ang buong katawan niya. Nasa kubo siya, nagpapahinga. Iniwan ko siyang tulog. Alam mo, malaki ang dapat mong ipagpasalamat sa kasama mo. Kahit hirap na hirap siya sa paglangoy, ginawa niya ang lahat para hindi ka makainom ng tubig habang wala kang malay. Matagal din bago kami maswerteng nakakita ng sasaklolo sa amin. Kaya siguro siya nagkasakit. Hindi biro ang ginawa niyang paglangoy ng malayo habang inaalalayan kanya. Nag-init ang mga mata niya sa sobrang pagka-touch na nalaman. Napakahirap pala ng pinagdaanan ni Ruan para lang mailigtas siya. Alalang-alala siya sa iyo nang mawalan ka ng malay. Ganun ako nung muntik nang malunod ang asawa ko. Hindi ko nga inaasahan na ganun ang magiging reaksyon niya kasi sinabi niyo naman na wala kayong relasyon. Ang tingin ko sa kanya ng mga oras na yun ay parang isang asawang mahal ng kanyang misis at takot na mawala ito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Totoo po bang sinasabi niyo? Bakit naman ako magsisinungaling, Ining? Pero, bakit naman mo siya aakto ng ganun? Hindi naman kami, baka may linya siyang pagtingin sa iyo, puto na sinasabi niya. Natigilan siya sa narinig. Imposible ho ang sinasabi niyo. Ngumiti ito. Sa totoo lang, noon pa lang sa bangka ay napansin ko ng iba ang klase ng tingin niya sa iyo. At tuwing hindi ka nakatingin sa kanya, tinitingnan ka niya na parang isa kang diyosa. Naalala niya na noong nasa bangka pa lang ay mahilig ng manudyo ito. Nanunudyo lang kayo, lalaki rin kasi ako. Sa palagay ko ay in love sa iyo, sir. Tama naman mo. Pero bakit parang kinikilig siya? Tumawa ito ng marahan. Siya nga pala, aalis na ako maya-maya. Sasabay ako sa pagpalaot ng bangka ng isang taga rito. Hindi pa ba kayo sasabay? Hindi ko kasi pumayag si Manong dito na umalis na kami dahil may sakit pa si Juan. Kung ganun ay ikaw na lang sumama. Magpahatid ka na sa Dapa para malaman na rin ng mga naghihintay sa inyo na pupuntahan nyo na maayos at ligtas kayo. Ipasundo nyo na lang si Juan kapag kaya na niyang tumayo. Pwede nang gawin ang sinabi nito, ngunit parang hindi niya kayang iwan doon si Juan ng mag-isa. Walang mag-aalaga rito kapag umalis siya. Wala akong mag-aalaga kay Juan kapag umalis ako. Marami ang pipilang mag-aalaga kay Juan.
Aba, nung dumating tayo rito, maraming kadalagahan dito ang agad na nabigyan sa kanya. Narinig ko minsan na pinag-uusapan nila si Juan. Napakagwapo raw at type daw nila. Kaya kung aalis ka, sigurado marami ang magpipresentang mag-aalaga sa kasama mo. Ako na lang ho mag-aalaga sa kanya, baka kung ano pang gawin ng kababaihang yung kay Juan. Baka gayumahin pa siya o mabilis na kontra niya. Nang tingnan niya ang matanda ay nakita niya napangiti ito. Bigla siya napahiya sa naging reaction niya. Ibig ko lang kung sabihin, ako ho may utang na loob kay Juan at hindi ang mga babaeng yun, kaya dapat na ako ang mag-alaga sa kanya. Saka ang sama ko naman kung iiwan ko siya dito samantalang iniligtas niya ang buhay ko. Hindi na burang ngiti sa mga labi nito. O siya, bahala ka. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Chloe kay Juan. Sinalat niya ang leeg nito. Medyo mainit na naman ang temperatura nito. I feel frustrated, Chloe. Gusto ko na maging okay para makauwi na tayo bukas pero masama pa rin talaga ang pakiramdam ko. Umupo siya sa dulo ng papag. Don't worry yourself too much. Basta magpahinga ka lang ng mabuti. Ganyan naman talaga ang trangkaso, di ba? Pinakamabilis na ang recovery ang 3 days. Kahit hindi tayo makauwi bukas, walang problema. Basta alam nila ron, naligtas tayo. Kahit sa isang araw na lang tayo umalis, okay lang. Umalis na si Manong Isko ng hapon yon. Bago ito umalis, ay duman ito kay Juan upang magpaalam. Nakiusap ang binata rito na kung maaari ay ipagbigay alam sa mga naghihintay sa kanila sa pilar na ligtas sila. At sa lalong madaling panahon ay darating sila sa pilar. Mabuti na lang at memorize niya ang numero ng cellphone nito kaya ibinigay niya yun sa bankero. Nangako si Juan na kukontakin ng bankero kapag nakabalik na ito sa Manila. Nag-offer si Juan ng tulong sa mga isda upang magkaroon ulit ito ng bangka. Tuwang-tuwa si Manong Isko. Natuwa rin siya para dito at humanga kay Juan dahil sa pagiging maawain at matulungin sa kapwa. Ikaw ang inaalala ko baka napapagod ka na sa pag-aalaga sa akin, mukha nito. Ano ka ba? Hindi ako napapagod, no? Kumpara sa ginawa mo para sa akin, walang-wala ito. Ngumiti siya. Sinabi sa akin ni Manong Isko kung anong hirap ang dinanas mo nung mawalan ako ng malay sa dagat. Kaya ka nagkasakit ay dahil sa akin, kaya dapat na nga ako ang mag-alaga sa iyo. Thank you ha. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngumiti ito at tumitig sa kanya. I'm sorry, Juan. I've been harsh to you. Ibinuntun ko sa iyo lahat ng sisi sa nangyari sa akin noon. Pero kung tutuusin, ako talaga may kasalanan sa nangyari. Sorry kung nag-unfair ako sa iyo. Kinuha nito ang kamay niya at ginagap yun. Wala kang kasalanan sa akin, Chloe. Naiintindihan kita. Besides, may partisipasyon din ako sa nangyari, kaya sorry din sa nawalan ako ng self-control noon. Ngumiti siya. So, okay na tayo? Nakangiti tanong ito. Tumango siya. It was a nice feeling to be finally free from him. Can we be friends now? Sure. He looked happy. Napatingin siya sa kamay niya ang hawak nito. Naalala niya sinabi ni Manong Isko. Totoo kaya may pagtingin sa kanya si Juan? May ibang kahulugan ba ang tingin nito at paghawak-hawak sa kanyang kamay? At kaya ba ganun ito kumakayakap sa kanya? Pero imposible ang iniisip niya. May nobya ito. Hindi niya alam kung bakit tila may kumiglit na panghihinayang sa dibdib niya nang maisip na may nobya ito at hindi pwede ang iniisip niya. Hinayaan ni Chloe na makapagpahinga si Juan. Pagkatapos nito maligo ng maligamgam na tubig, ay lumabas siya ng kubo nang magdadapit hapon na at tumungo sa dalampasigan. Naglakad-lakad siya roon habang nag-iisip. Imbis na si Tom ang iniisip niya ay si Juan ang nasa isip niya. Kanina nang magdesisyon siyang tanggapin ang friendship to, padala siya ng hindi maipalawanin ng warmth sa dibdib. She had never been excited over a new friendship like that before. Gusto niyang makilala ng mabuti si Juan. Umupo siya sa buhanginan at pinagmasdan ng papalubong na araw. Napatingin siya sa kanyang kana nang maramdamang may tumabi sa kanya sa pag-upo. Nalingunin niya si Juan na nakangiti sa kanya. Nakasuot ito ng pangginaw na ibinigay kanina ni Estela.
Hey, bakit lumabas ka na? Kaya mo na ba? Nag-aalala ang tanong niya. My body still aches but I'll be alright. Sinalan niya ang noot liit nito. Hindi naman na ito mainit. Mahamog na. Baka lagnatin ka uli. Pumasok ka na. Halika, aalalayan kita. Huwag mo nga akong binibaby. Baka hanap-hanapin ko yan kapag umalis na tayo dito. Bakit? Binibaby ka naman ni Tara ah. Over nga siya mag-baby sa'yo eh. Siguro namimiss mo na siya. Hindi ito sumagot. Tumingin na ito sa dagat. Siguro nga ay namimiss nito ang nobya. Tara was so lucky to have Juan as a boyfriend. Ito ang klase ng lalaki na hindi pababayaan ng babaeng mahal nito kahit ano ang mangyari. Ito ang klase ng nobyo na handang pumotekta at mag-alaga ng nobya nito. Hindi nito maiwasang lihim na mainggit kay Tara. I'm sorry, sabi niya. Bumaling ito sa kanya. Bakit ka nagsusorry? Hindi dahil sa akin, hindi ka nagkasakit. Pinahirapan kasi kita sa pagbitbit sa akin habang lumalangoy ka eh. Umiling ito. Hindi mo kasalanan yung Chloe. I'm happy that we're safe and alive. Huwag mo nang alalahanin ang pagkakasakit ko. I'm sure gagaling din ako agad dahil magaling kang nurse. Thank you for taking care of me. Napangiti siya, and thank you for taking care of me too while we were in danger. They smiled at each other. Matagal na nakatitig lang sila sa isa't isa. Siya ang unang nagbawi ng tingin dahil bahagya na siyang nakakaramdam ng pagkailang. She watched the sunset. She found the setting romantic. Teka, bakit siya nakakadama ng romance sa mga sandaling iyon? Bakit hindi ka nagkaroon ng boyfriend before, Tom? Biglang tanong nito. Ha? Well, you're beautiful. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ka lang nagka-boyfriend. Pinigil niya mapangiti sa sobrang pagka-flattered sa sinabi nito. Well, I'm a very idealistic person. Gusto ko na lalaking all-in-one na. Guwapo, mabait, matalino, romantic, etc. Masyado akong mapili kaya natagalan ako bago nagkaroon ng boyfriend. And Tom is your ideal man? Yeah. What if suddenly ma-inlove ka sa isang lalaking hindi mo tipo? Would you go with him? Ha? Would you leave your ideal man for that person? Hindi kagad siya nakaimik. Tinignan niya ito. Bakit kung makatingin ito ay tila mahalaga para dito ang isasagot niya? I don't know. Bumutong hininga ito at ibinalik ang tingin sa dagat. Maybe wala sa loob na sabi niya. Nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang biglang pagbaling nito sa kanya. Ikaw, given the same situation, would you leave your ideal woman? I don't believe in idealism, Chloe. That's not me. Wala akong ideal woman. What matters to me is who my heart feels and not what my mind dictates. Mas masaya ang isang tao kung ang kasama niya ay yung taong mahal niya, di ba? Tumango siya. So, do you love Tom? Suddenly ay tila hindi niya alam ang isasagot. Mahal ba talaga niya si Tom? O minahal lang niya ito dahil itong kanyang ideal man? Inalalayan ni Chloe si Juan sa pagbaba sa kawayang hagdan. Nakakaba ito sa kanya. Nakita sila nila Estela at Manang Isin. Aba magaling ka na ba, Juan? Tanong ni Manang Isin. Palagay ko po, magaling na ako. Naku, mukhang hindi pag-gaano. Nilalagnat ka pa nga, di ba? Ani Estela. Hindi pa ako nilalagnat ngayong araw na ito. At saka, mabilis talaga akong gumaling. I'm not a big man for nothing. Sus, nagyabang pa, nakangiting biro niya. Ngumisi lang si Juan. Gusto niyo na bang umuwi? Tanong uli ni Manang Isin. Walang sumagot sa kanilang dalawang Juan. Nagkatinginan lang sila. Hindi naman kayo makakaalis dahil malakas ang alon ngayon. Hindi nga naglayag sina Cardin. Ang ito ang tinutukoy ay isa sa mga isla sa isla. Oo nga, pagsigunda ni Manang Isin. Dumito muna kayo ngayon at bukas na lang kayo umalis. May sayawan mamayang gabi sa plaza. Sumama kayo ha. Tutal, ang sabi mo Juan ay magaling ka na. Kayang-kayang na sigurong gumiling.
Umuwi si Ruan. Parang gusto ko huling maratay. Nagtawa na sila. Kaarawan ng aming pinuno dito sa isla. Si Punong Efren, tanong niya, nakilala na nila ito ni Ruan nang dumalaw ito sa kanila upang makilala sila. At tawag nito sa kanila ay mga dayo. Oo, may sayawan at kainan tuwing kaarawan niya. Kumbidado ang lahat dito sa isla, patuloy ni Manang Ising. Pumunta kayong dalawa ha, sinabihan ako ni Punong Efren na isama kayo. Dumalo nga sila sa salo-salo dahil hindi na muling nilagnat si Ruan ng araw na yun. Ikaw talaga, Ising. Bakit pinapunta mo si Ruan? Di ba alam mo nagpapagaling pa, sermon ni Manong Lito na asawa na makita sila ni Ruan sa kasiyahan. Ang sabi kasi ni Ruan magaling na raw siya. Paano kung mabinat sila? Sayang kasi, minsan lang nila maranasan ng makisaya rito sa atin. Manong Lito, huwag niyo na akong pagalitan si Manang Ising. Gusto rin naman namin makisaya sa inyo, ani Ruan. Oo nga ho, pagsiguda niya. At saka gusto rin ho namin makikain, tumawa siya. Maya-maya ay nagsikain na sila. Habang kumakain ay pinagsisilbihan ni si Ruan. He seemed to be enjoying her attention. Nang masamit siya ay mabilis nito dinampot ang baso ng tubig at pinainom siya habang maraming nahagod ang likod niya. Okay ka na? Concern na tanong nito. Tumango siya. Ang tahong mo kasi biro nito. Hinampas niya ang balikat nito. Nagkatingin na sila habang nakangiti sa isa't isa. Siya ang una nagbawi ng tingin at pinagpatuloy na ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagkwentuhan sila. Kaya mas nakilala niya ito. Tulad pa rin ito ng Ruan na nakilala niya noong college sila. Mapagpasal, ilyo at makulit. Ngunit minadagdag na sa dating impresyon niya rito. Mabait, maawain, matulungin at malalaanin din ito. Masaya rin kasama ito at talaga nag-i-enjoy siya na kausap ito. Masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na mas makilala pa ito. Sobrang in love kayo sa isa't isa, no? Kapwa sila napatingin sa nagsalita. Nakita nila si Estela. May nanunudyong ngiti sa mga labi. Nagkatingin na sila ni Ruan. Inakbayan siya nito. Napatingin siya sa kamay nito sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya tuwing lumalapat ang balat nito sa kanyang balat. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang damdaming iyon na bigla na lang niya nararamdaman. Halatang-halata ba? Tanong ni Ruan kay Estela. Kitang-kita sa mga mukha niyo, kinikilig na sabi nito. Napatingin sila ni Ruan sa isa't isa. Ano ba itsura na magiging anak niyo? Sabad ng kumari ni Estela ni si Delia. Malamang napakagandang bata niyon. Pero bago yun, magpaksan muna kayo ha, pilyang sabi nito. Biglang nag-flash sa isip niya ang posibleng itsura na magiging anak nila Ruan nang pagsamahin niya sa isip ang facial feature nila. Kinastigo rin agad niya ang sarili sa pag-iisip ng ganon. Ano ba nangyayari sa kanya at ine-entertain niya ang kalokohan nila ni Estela at Delia. Sa kainitan ng sayawan ay hinila sila ni Ruan ni Delia upang magsayaw. Halata ang pagkaasiwa ni Ruan dahil kailangan talagang umindak sa klase ng tugtog na pumapainan lang sa plaza. She liked dancing kaya hindi naging mahirap sa kanya ang sumayaw. I really don't dance. Tara na, bumalik na tayo sa upuan natin. Anito habang pilit na umiindak. Kukulitin lang tayo ni Estela kapag umupo agad tayo. You can do it. Follow me. Umikit siya rito habang umiindak sa tugtog. Maya-maya ay sumasayaw nga ito. Halatang ine-exaggerate nito ang sayaw moves. Ito, natawa tuloy siya rito. Nang matapos ang masayang tugtog, napalitan iyon ng slow dance song. Napangiti siya. Baka hindi ka pa rin marunong ng sweet dance. Ipinatong niya mga kamay sa mga balikat nito. Ngumiti ito. That I can do. Hinawakan nito ang kanyang baywang. They dance slowly while looking at each other's eyes. Bakit ba kung nakatingin ito sa kanya ay para siyang isang diyosa, gaya ng sabi ni Manang Isko. He looked at her as if he needed her and he loved her. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Ang alam lang niya ay isa ng mga sandaling iyon na hindi niya makakalimutang pangyayari sa buhay niya.
Dumulas ang pala nito patungo sa kanyang likod, hanggang sa makulong siya sa mga bisi nito. Muli niya naramdaman ang masarap na sensasyon ng magkadaiti ang kanilang mga katawan. Ayaw na muna niya mag-isip. Gusto niya i-enjoy sa sandaling yun dahil kapag umalis na sila sa islang yun, baka hindi na mangyari pa uli yun. May bahagi sa puso niya ang nalungkot sa isipin yun.